Yung 30 na paa, ang pagsadami nun. Humigit 1 kilo na. 30 na, no? 30 na ulo. Piraso? Mm. 30 na ulo. Eh di ano yun, 60 na paa. Nagdadalawang kilo na eh. Depende sa laki ng manok. Pag minsan, maliliit ang paa, pero malalaki katawan. Meron namang sabay. Malaki paa, malaki din ang katawan. Pag ganun ang maganda. Ganun batch. Kaya lang, hindi nasa-secure nila yung mga ganun. Yung isang kinukuhanan nila, pero depende pa rin kay supplier. Hindi ko kayo abot, be. Kakartonin ko kayo ulit. Pwede mo na silang iwan pag medyo busog-busogin na sila. Maganda na lagi silang bintog na bintog yung nila. Parang nasasanay silang laging busog. Huwag ganyan kasi nangatamad pa kumain. Like pag sobrang lalaki na nila na una-unahan talaga sila. Pagpasok mo pa lang dito, mamaya kayo magsilabas. Yun nga, abutan mo nang minsan. Ganun. May mas malala pa ang batch dun eh. Na talagang pati paa mo, tutok isi nila eh. Nakakatuwa din sila. Mataas pa nga ito. Hindi naman lumilipad yan. At lalo na pag mabigat ang katawan nila. Baba ng pakpak yan. May batch ako ng medyo mapapayat. Nakakaabot sila dito. Parang mga ganyan. Patong-patong yan? Hindi. Nalipad. Ganyan Parang ganyan lang kalalaki yun. Wala pang 1 kilohan. Nagsisipag lipad. Yan. Katulad yan. Yan kadalasan yung may pakpak na ganyan, babae. Itong ganito, lalaki. Tingnan mo. Mas malaki yung puwet niya kasi sa pakpak niya. May itsura. Ito, yung iba, mas makapal ito, ito, maliit ang pakpak niya. Kadalasan yung ganito, lalaki. Itong mga ganito, kadalasan babae. Ito, parang lalaki din ang design niya. Tingnan mo, malaki yung puwet. Yung itlog yan? Ayun. Yung isa na yun, ganyan na ganyan. Bakit itlog yan pag matagal? Kaya parang mga 7 buwan. Yung magapas balat mo na. Mga balat nila, masyado na matigas na. Pwede na silang native. Pero masarap yun. Mas masarap sila sa ganyan. Halimbawa, a-harvest na sila ng 28 days or 40 days. Maano na sila. Iba na yung lasa. Para ng native. Tapos pag sinabawan ng tinola. Sarap talaga. Madilaw-dilaw talaga. Tapos papaya, no? Oo, ito kasi pag ginarvest itong mga 45 days, hindi pa sila ganun ka. Madilaw din, kaya lang. Iba yung lasa compared din sa native kasi yung mga ganyan. Parang matabang pagkakalasa niya. Compare sa mga native na parang ang langsa-langsa nila pero ang sarap ng sabaw. Sabi ni Kuya Paido sa mga paa, pag binabalita ko sa kanya, ay sarap niyan, lalagayin lang natin ang lambot na lambot sa batrito. Kahit daw yung buto kain. Kain din. Maganda din din. Pwede. Try natin next time. Tapos maraming bawang. Hindi siya mabenta kung walang bibili. Hindi, may bibili nun. Mas mura yun eh. Hinaharang nga sa akin yun eh. At hinaharang sa akin yan bago pa makarating ng tindahan niya. Yung pinagdidiliban. Compare kasi sa bilihan mo talaga ng ganyan sa mga grocery. Mas mahal. Kaya kung talagang gugustuhin mo siyang iluto, iwan mo na siya sa bahay. Kasi kung dadalahin mo dun, talagang kukuhanin nila kahit yung nag-grocery na yan. Kahit alam nilang hindi pambenta, pang sarili na lang. Bibili nila yun. Na pag mga bagong harvest. Baka sila sa pag bagong harvest. Lambot pa ito yan kasi bata pa. Mas mura pa yan. Bata yung Minsan binibenta ko lang ng chanita. Pwede na yun. Bawi na ako sa manok eh. Tsaka observe mo rin yung tae nila. Pag yung ikot nila malambot-lambot. Okay lang yan. Wag lang yung basang-basa.
Pangit din naman na yung tuyo. But balance lang pala. Mga ganyan, normal na ipot nila yan. Minsan kasi parang may dating na tubig yung tain nila. Hmm. Kakalipon-pon na naman. Aywan ko ba kung bakit sila favorite na nagkakalipon-pon. Ito na ang liwanag eh. Ito na nagpapainit sa inyo eh. Didikit yan doon sa ilaw.